Panahon na naman kung kailan nagkakasukatan ng ganda. Bigayan na naman ng bulaklak at regalo ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso. Pero para sa mga sawi ngayong taon, huwag mag-alala. Dahil single man o taken, Happy Valentine's! invited sa date natin ngayong araw. Halong ka! Palangga ta ka. Medlaw na kasi mo. Nakakaon ka na. Hinahigugma kuka. Basta huwag pigilan ang sariling ma-fall at ihanda ang sariling ma-in-love sa Iloilo. Love you! Adobo ng mga Ilonggo. Kakulay raw ng puso. At ang sangkap na nagbibigay kulay rito, hugis puso rin. Talaga namang mala-love at first bite sa pambatong adobo ng mga Ilonggo. Pero bago matikman yan, kailangan daw munang dumanas ng konting paghihirap. So, maghahanap tayo ngayon ng isang klaseng manok na parang sinasabi nila ito yung native chicken na kilala dito sa Iloilo. Tawag dyan ay darag. Ang challenge, pumunta ako doon sa loob at hahanapin ko yung klase ng manok na darag. Okay? But wait, hindi pa ako nakakapasok sa kulungan. Sinalubong na ako ng welcoming committee. Excuse me, can you help me find darag? Pero para mapatunayan ang aking chicken catching skills, Ayun! Halika dito. cameraman pala natin yan. Wala doon! Guys, makasama naman kayo. Awa na lang, oh. What can you say? Di ka pa naman namin kakainin. Relax lang. Darag ka nga ba? Oo daw. Sunod naman nating hahanapin ang sangkap na magbibigay kulay sa adobo. Hindi kasi ito tulad ng nakasanayan nating adobo at ng mga jowa nyo. Ang bersyon ng mga Ilonggo, walang toyo. Uy, thank you. Mga bihara, nandito tayo ngayon sa Barangay Buntatala. Isang agri-farm kung saan mamimitas tayo ng isang, culinary ingredient dito sa Iloilo. Welcome to GPT. Thank you po. Balita po namin, meron po ditong isang tanim na bagay sa Valentine's Day. Dalawang purpose ito. It is for enhancement sa kanyang sa amoy and flavoring and coloring. Coloring. Yeah. Parang atsuete yata ito, no, Nay? Anato is another name. Anato. Yeah. So, we call it here in our dialect, Opo. Hiligaynon. It is as istuitis. Oh, parang paputok lang kapag New Year, no? Oh, yeah. So, kasi pumuputok ko siguro ang pangalan niya, kaya utanting lang po siya. Yun, pumuputok lang siya kapag brown na. Puputok siya kapag brown na. Ibig Kasi sabihin this po ba niyan, hindi na pwede hinog na magamit? siya. So pwede ko po bang, Pwede din maputol yung doon Yung- sa leaves. Doon din. dito rin po, ito. Dalawang bagay. Yan. So, masabuti ka pa mag-cut kayo sa akin. Kasi ito Parang po yung sana- ginagamit ko kapag cut ng nail ng asawa ko. Ay, ganun. Opo. Sabihin ko yun sa Oo. kanya. Ano po siya? Whole year round po yung From kanyang May to December only, sir. May to December. So, December, tapos na, sa January, mayroon pa siya. Hugis puso at kulay puso. At siya talaga nagpapakulay, literally, doon sa mga pagkain na paborito natin. Kung titignan mabuti, maging ang maliliit itong buto, horting puso rin. Love it! Dahil kumpleto na ang mga sangkap, ang magluluto ng inadobo sa atsuete para sa atin, si Jessie. Hindi lang kasi nila hilig ang pag-aalaga ng darag. Paborito rin nila itong pagsaluhan ng kanyang asawang si Lea. Nag-start ako mag-alaga ng darag 2009. Nung una, ang pag-alaga ako ng darag ay for consumption talaga. Hindi siya mahirap alagaan. At isa pa, ang native chicken, kahit anong luto, pwedeng-pwede siya. Yung chicken adobo na darag, yun talaga ang masarap. Manamit
kag saboroso. Ito raw ang kukumpleto sa salo-salo nilang mag-asawa tuwing uuwi galing ibang bansa si Jessie. Kasi ako palagi nasa labas ng bansa. Tuwing uwi ko dito, yun pala yung inahain dito sa bahay. Palaging adobo na darag. Ang lasa ng darag na adobo, compared mo sa commercial chicken, iba yung lasa. Maramdaman mo ang tamis ng karne ng darag. Yun palaging inuuwian ko tuwing umuwi ako, yun ang sinasaluhan namin ng adobo. Ang adobong darag sa atsuete ay masarap, malinamnam at saboroso. Katulad ng pagmamahal ng aking asawa. Ang tugon, sana all. Ang lasa, masarap kaya talaga? There are 101 ways to cook adobo. But ito yung isa sa mga pwedeng kumain ka ng maraming kanin. Actually, kahit hindi ka kumain ng kanin, masarap tong pulutan. Kahit na sabihin na natin isang linggo nakamarka yung atsuete sa mga daliri mo dahil sa coloring ng atsuete, worth it. Actually, nakakatawa yung atsuete. Sa totoo lang, parang wala naman talaga yung lasa yung atsuete. Pero pag nakikita mo yung atsuete na kulay, mixed with the oil, tapos nung ilalagay mo sa kanin na mainit, so I take it back. 2 cups of rice pala para dito sa adobo sa atsuete. Ay, chite. Teka muna, wait. May magpapataob daw sa makulay na adobo ng mga Ilonggo. Yan ang makulay ng mga bulaklak ni Nanay Rosita. Pero hindi raw yan ordinaryong bulaklak. Dahil ang mga ito raw, nakakain. Aba, praktikal. Ang bulaklak na ginagawa ni Nanay Rosita, gawa sa hilaw na papaya at yema. Sa edad niyang 73 years old, nakagagawa pa siya ng mahigit 100 piraso sa loob lang ng isang oras. I think, kaya ko rin yan, biyeros. Anong sa inyo? Nay, sige po. Ay, ako, susubukan ko pong gayahin kung ano mang gagawin nyo. Alam kong medyo wala kayong trust. Nakikita ko na po sa itsura nyo, pero paano po ba yung ginagawa nyo? Sige, Nay. Quiet muna ako sa Gedli. At pagmamasdan ko ng mabuti. Alright. Pwede ko po ba subukan, Nay? Okay. Sige, subukan ko. Sus! Magpipiler lang naman pala. Oh, Nay, ikaw, ilang years mo na ginagawa to. Ito, first time ko lang eh. Wait lang. Give me a chance. Yeah. Hindi pa rin pwede, no? Hindi pa Hindi pa rin pwede. Hindi. Nice. Nay, sabi nga, love is patient, love is kind. Okay. Okay. So. Good. Good. Okay. I think mapurol na kasi ang peeler. Move on na tayo, opo. Para magkorting bulaklak ang papaya. Pagsamasamahin ito at paikutin, gaya ng ginawa niya sa'yo. Agoy! Hindi pa sapat ang asukal ng papaya, kaya dadagdagan pa ng yema. Buti pa to, matamis. Siya ba? Oh, Uy, seryoso na tayo. Sanay ko kayo sa init, ah. Siya ba? Seryoso sa'yo? Ouch! Dito. Hawakan mo dito. doon. Lahat, mahirap lahat. Yeah. Tama na sa mga hugot, Pieros. Dahil gawa na ang Rosita Papaya. Talaga namang walang makasasabay sa batikang kamay ni Nanay Rosita. Mahigit 4 na dekada na kasi niyang itong ginagawa. Ang unang gumawa ng papaya candy, ang lola namin. Pinagpatuloy ito ng kanyang nanay. At sa 4 na magkakapatid, bukod tanging siya na bunso ang nagpatuloy nito. Kaya sa kanya na ipinangalan ang panghimagas. Ang tanging matamis na hiling ni nanay, matutunan din ito ng kanyang mga apo. Gusto ko ang mga apo ko magtuto pa kasi hindi pa nila alam. Pagtuloy ng papaya candy sa kabuhayan nila eh. Kumusta kayo dyan? Okay. Ito. Wala siyang amoy dahil hindi naman talaga siya flower, pero tingnan natin kung gano'n siya katamis.
Oh, matamis. Nako, putol pa ito. Although, ang sarap ng texture niya. Matamis, pero meron siyang crunch. I think perfect nga ito kapag meron kang nililigawan. Perfect to kapag, syempre, bibigay mo a bunch of flowers to your partner this Valentine's Day. Love you. From Iloilo to Manila, a labor of love for my one and only love. Nax, tamis! Pero may kumakalaban sa tamis ng tambalang Mr. and Mrs. A. Dahil kung patamisan lang din naman daw, sila ngayon ang bagong kinakikiligan ng sambayanan. Ang tambalang Jillian Ward bilang si Tata at Michael Sager bilang Francis ng may Ilonggo Girl. Diba Pero wait, may hadlang. Si Venice, ang doppelganger. O kamukhang karakter ni Tata. Binis! Pwede ka ba picture? Drew! Si Idol pala to eh. Oy, pa-picture naman! Salamat. Yan! Matsala, Idol! Saksi hindi lang sa kasaysayan, pati na rin sa pagkarami-raming selfie ang fort na ito sa Iloilo. Lalo na ng mga Ilonggong nilalanggam sa tamis. Kabilang na riyan ang mag-asawang sina Sid at Rhea na ito raw ang paboritong date spot mula pa noong 90s. Ang love story ni na Sid at Rhea parang pang K-drama raw. Sakay ng kanyang bisikleta mula Cebu hanggang Iloilo. Dagat ang tinatuwid ni Sid. Mapuntahan lang si Rhea. Nung naniligaw siya sa akin, yung pinupuntahan niya ako sa bahay, yung bike yung ginagamit niya. At pagkatapos, palagi niya ako naniyayang lumabas at inaangkas-angkas niya ako sa bike kasi hindi pa ako nun marunong magbike. Hanggang tinuruan niya na akong magbike, tsaka palagi na kami magkasamang namamasyal na ginagamit namin yung bike. Dito yung ginagawa yung Valentine's Day, yung lahat-lahat palagi dito talaga yun sa Fort San Pedro. Talagang wala ka na ibang mapupuntahan. Fort San Pedro talaga yung sikat nung kapanahunan namin. Kaya dito ko na rin siya sinagot. Yung bike talaga yung means ng transportation namin nung una. Nagkaroon kami ng 3 anak at naging pareho kami ng hilig. Nung maliliit pa, tinuruan namin magbike. Naging pamilya bikers na kami ng Leganes. Dahil naging sikat sa pagbibisikleta, binansagan silang mag-asawa bilang King of Bikes at Queen Biker ng Iloilo. Sakto namang tiniguran ding bike capital of the Philippines ang lungsod. As a bike capital ng Philippines, we have bike lanes now that take you around Iloilo City. Ang Fort San Pedro, hindi lang saksi sa pagmamahalan ni na Sid at Rhea. Nagsilbi rin itong depensa mula sa mga pirata at mananakop noong unang panahon. Ngayon, isa na itong patunay ng pagiging mapagmahal ng mga Ilonggo. Kung sina Sid at Rhea, ililibot ang Iloilo sakay ng bisikleta, ang 76 na taong gulang naman na si Tatay Rodolfo, araw-araw ding naglilibot. Hindi para pamamasyal, kundi para maglako ng paninda ng literal na nilalanggam sa tamis. Ang Lut! Oh, ito, naluto na, ha? Ay, luto na. Sige, Tay. Ito, naluluto na. Yan, para Kumukulo pa, maano siya. Para magtinong, yung lasa. Amoy na amoy, oh. Bango. Kailangan pong dahil maraming, may mga, may mga, pa po. ng asukal. Yan. Isang beses lang po kailangan. Isa lang. Dahil kung maraming bisis, titigas na. Isa-isa na itong sasalin sa mga paglalagyang kawayan. So ganun lang po talaga kadami. Hindi mo naman yan dahil may butas yan dyan, no? May butas. Yung nilagyan ng tali. Kita mo ba? Oo, dito po. Kung Dito po. ganyan, paano mo nang pupunuhin mo Pasensya na po. siya. nako, wala pa akong 5 minutes na sermonan na. Hanggang sa ilalim lang po ng butas. Oo. Ilang years yun na pong ginagawa to? 52? 52. So, 76 2 na. years ho. 76 76 na ho kayo ngayon. Oh. Ano oras ho ba kayo gumagawa nito, Tay? Mga 8 o'clock in the morning. Tapos na ano oras ho kayo natapos? Mga 10:30. Pag himagas, o kaya palaman. Bago ibenta,
Tatakpan at tatalian ang bawat pulot. Kung saan po yung... Hindi, yung kung saan Yung ang butas. may giri. Mali na agad. Mukhang dito na masusubok ang haba ng PC ni tatay. Ulitin mo naman. Pwede bang tagasalin na lang ako, tay? Yung utak ko ganyan na Ayan o. Ayan o. Ayan. Buti na lang, abala si tatay sa pagsasalin. Gano'ng kadami po yung pinakamadaming... Pinakamadaming piraso, kung ilang piraso. Mga ilang peraso po? 100 to 80. 100. 100 pieces. 100 pieces! Pero hindi araw-araw matamis ang benta ni Tatay Rodolfo. Malakas lang daw ito tuwing may okasyon. Katulad ng paraw rigata. Yung mahal na araw, maraming tao sa beach. So, paano kainin po, tay? Ganyanin mo, haluin mo. Tigit-tigit. Ay, oo nga. Ang perfect nitong katambal, suman, saba, kamote at tinapay. Pwede rin namang papakinlang. Ay, oo, sarap. Kung may suman ka, masarap. Ito nga yung ano. Ilagay Tama, mo. ito yung matamis na bao. Parang bao nga. Sarap. Tagalog, parang matamis. Tama, ito yung masarap papakain on its own or masarap lagay sa tinapay. Tama lang, chika. Oras na para talagang magbanat ng buto. Ang matamis na dahilan kung bakit pinagpapatuloy pa rin ni Tatay Rodolfo ang pagtitinda sa loob ng mahigit 50 taon. Galing ito sa amin mga ninuno. Gusto kong ipagpatuloy hanggat sa ako mawala ng ng hininga. Hindi naman sa kinikita ko ang yung para bang makaano ng katawan ko. Maka-exercise. Dahil kung titigilan ko ito, baka sa ibang araw, hihina yung katawan ko. Kaya pinagpapatuloy ko ito hanggat tumanda ako. Mula sa literal na nilalanggam sa tamis. Itong susunod nating titikman may pagka-bitter. Dahil ang bersyon ng Paris ng mga Ilonggo nang nagdi-discriminate raw ng mga single? Ay bakit naman ganon? Dito sa barangay sa Pagita, hindi amoy ng bulaklak ang umaalingasaw. Hindi boses ng isang tindera ang umaalingaw-ngaw. Isang single yung order mo. Isang single. Yung single, isa ka single. Ano bang tinda mo, Nay? At bakit mapanakit? Singer! Singer? Talaga namang kahit single, mapapa-double daw ang order dahil sa putahing ito. Pero para lang ba talaga sa mga single ang tinda nila? Noong 1980 pa lang, single-double na yung pangalan. Pag kumakain ng mga driver, pagkabusog, single. Pagkagutom, double. Kaya hindi na namin inaalis yung pangalan. Ito raw ang kanilang bersyon ng pares at maihahalin tulad sa Gotong Batangas dahil sa sahog na samut-saring laman loob ng baka. Kaya ko umabot ng double kahit single ako. Kaya kong bilhan ng sarili ko ng double. Double o single man, masarap pa rin kumain. Hindi na kailangan ng hugot. Namit gid! Ngayong nalalapit na araw ng mga puso, dito sa Iloilo, may sabaw na laging nasisimot at paniguradong tinudumog. Bakit kanyo? Ang sabaw na ito, pampagana raw. Literal daw kasi itong nakaka-energize dahil sinasahugan ng ari at puso ng baka. Yung sabaw namin, sabi niya hindi raw nabuntis yung asawa niya. Nung nakain siya ng sabaw namin, nabuntis daw, sabi ko, ikaw naman. Sinasahugan ng 10 klase ng laman at laman loob. Ang tawag nila rito, salamukan. Salitang Hiligay noon na ang ibig sabihin, to choke. Dahil literal na mabibilaukan ka raw sa sarap. Meron tayong ox cheek, yung laman sa pisngi, yung laman sa balikat, saka pata skin, meron tayong mata,
brain, pancreas, oxdic o yung tinatawag nilang soup number 5. Meron tayong balls din. At saka yung heart, yung puso ng baka. Kaya ang kanilang mga suki, karamihan daw ay mag-asawa. Ngayong araw, magkakasubukan kung sino ang mas suki pa sa suki. Sukiest yorn! Lugi, sige sila ka, magkipirmi-kimig ka kaon dahil binulan. Malakas kaming kumain. Kami ang Team B. Ewan ko sa kanila ako kahit araw-araw sa lamukan okay ako. Ako kahit saan sa asawa ko. We are the Team A! Ang laban, kaunahang makaubos sa mga mister ng salamukan. Pero ang gamit, kamay ni misis. Init na sila. Hala sige, puksa na! Talaga namang makapigil hininga. Sunod-sunod na higop at wala nang nguya-nguya. Dead man akong mabilaukan. Sa bagay, matutunaw din yan. At wala pang 3 minuto, ang Team B ang napae! Ang pagsasama raw ni na Joanne at Bibo nananatiling mainit. Mainit pa sa sabaw ng salamukan yung pagmamahal mo sa Para kang salamukan, Ben, di ka nakakasawa. Pero bukod sa masarap nitong lasa, para kay Boyet, walang makapapantay sa salamukan nila dahil sa sangkap nitong alaala. Yung pata kasi may sentimental value ng nanay namin. Yun yung nagpaaral sa amin. Kasi wala siyang ipinamana sa amin. Nung napansin ko yung sabaw namin, ginto pala yun. Yun yung pala yung napakalaking pamana niya sa amin, magkakapatid. Sabi niya, pag-ingatan mo, kailangan yung pag nagluluto ka, may puso. Yung dating sinasabi niya. Sabi niya, you cook with the heart. Sabi ko sa mga staff ko, we should not win their pockets, but also their hearts. Nang dahil dito, sinapuso niya ang recipe ng ina. Sakto namang pinusuan din ng mga suki ang sahog nitong puso ng baka. Masarap din. Parang laman din, kaso nga lang, yung texture niya, parang giniling na, na laman ng karne. Yun po yung lasa ng puso. At ang hindi sinasadyang na-level up pa. Tinawag ko yun yung tagline na yun na energy soup kasi meron pong energy drink. Aksidente raw kasing natapunan niya ang original na pata recipe ng kanyang nanay ng isang citric soda habang nagluluto. Dati kasi hindi ako gumagamit ng ganyan. Tapos nung natapunan, sabi ko masarap pala. Sino ba namang hindi mafo-fall sa mga pagkain Ilonggo? Hindi may kakailang foodie haven ng lungsod. It's our love language sa aming mga pamilya and kaibigan bisita. Being a UNESCO Creative City of Gastronomy, the first in the Philippines, yung gastronomy ng Iloilo speaks about its heritage as well. Pinamana ng mga recipes, yung luto ng lola mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Yun talaga yung tumatatak kahit na may mga bagong innovations, may mga bagong pagkain. We have kept the Ilonggo food, yung heritage ng Ilonggo food. Hindi lang sa manamit na mga pagkain sa ganang Iloilo. Mayaman din ang probinsya sa kultura at kasaysayan na nakadaragdag sa romantic feels nito. The way we have preserved our heritage spaces has contributed a lot to the charm ng city. Isa sa mga must-see ng mga turista, ang Molo Church at Molo Plaza. Sa katunayan, dito kinuna ng isa sa mga eksena ng My Ilonggo Girl. Ito ang sentro ng social at cultural life ng probinsya. Sikat na date spot ang plaza habang ang simbahan pamuso sa mga kasalan ng mga Ilonggo. Ipinamahagi namin dito ang mga papaya flowers ni Nanay Rosita para masuklian ang pagmamahal na ipinamalas ng mga Ilonggo sa muli nating pagbalik sa City of Love. Malalim, totoo at wagas. Ganyan ang pagmamahal na nadama ko rito sa City of Love. Bukod sa espesyal nilang pagtingin, naramdaman ko rin ito sa mga bagay na sumisimbolo ng kanilang pag-ibig. Sa biyaheng ito, hindi lang ako kinilig. Kung hindi, ako rin ay napamahal sa Iloilo.
Bye!